Ang bomba nuclear ay napakalakas at kayang puminsala ng napakaraming mga tao. Ito ay napatunayan na nang hulugan ng Amerika ang Hiroshima at Nagasaki, Japan ng dalawang nuclear noong 1945 sa pagnanais na matapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isang napakatindi at kaawa-awa ang naging pinsalang idinulot nito sa mga Hapon na kumitil sa daan-daang libong mga tao, sumira ng kapaligiran at kabuhayan sa loob lamang ng ilang minuto. Kaya kung magkaroon man ng digmaang nuklear, ito ay hindi biro. Sa ngayon kasi ay dumarami na ang mga bansa na patuloy na gumagawa ng nuclear bomb bilang paghahanda kung sakaling may banta sa kanilang bansa. Kaya sa videong ito ay aalamin natin ang mga bansang may pinakamaraming nuclear bomb sa buong mundo. Pang-siyam, Israel. Alam naman natin na kahit maliit na bansa ang Israel pagdating sa labanan at digmaan, ito ay walang kinatatakutan. Kaya kahit sa pagbuo ng nuclear, ang bansang ito ay hindi nagpapahuli. Tinataya na ang bansang ito ay merong 100 hanggang 200 nuclear warheads. Ginawa nila ito upang protektahan ang estado sa banta ng mga kumakalabang bansa. Pang-8, North Korea. Ang North Korea ay bansang napakamalihim at pinamumunuan ng isang mabait at cute na si Kim Jong-un. Pinamumunuan ng isang diktador pala na may dakilang ambisyon na gawing competitive ang North Korea sa larangan ng pakikipagdigma kahit magutom, mangayayat at mahirapan pa ang kanyang nasasakupan. Ang malaking pondo kasi dito ay napupunta lamang sa pagpapalakas ng militar. Kamakailan pa nga ay panay testing ng nuclear si Kim Jong upang patunayan na may karapatan at kakayahan sila sa paggawa ng mga sandatang nuclear. Ito ay bilang tugon na rin nila sa kabi-kabilang pagbabanta ng mga kalabang bansa. Sinasabing merong 50 nuclear warheads ang North Korea. Pang-7, India. Sinubukan ng India ang isang mapayapang nuclear explosive noong 1974. Ang pagtest na ito ay naging kilala bilang Smiling Buddha at nagdulot ito ng pagkabahala sa mga tao tungkol sa kung paano magagamit ang sibilyan na teknolohiyang nuclear ng lihim para sa mga layuning militar. Ang India at Pakistan kasi ay nasa isang karera sa pagpaparami ng armas. Ngunit sa tuwing sinusubukan ng India na i-update ang mga sandatang nuclear nito, makikita ito ng Pakistan bilang isang banta. Kaya dahil dito, lalong lumalala pa ang tensyon sa dalawang bansa. Sa ngayon, merong 160 nuclear weapons ang India. Pang-6, Pakistan. Ang Pakistan at India ay matagal nang may tunggalian na nag-epekto ng pag-unlad ng nuclear weapons. Ang Pakistan ay gumagawa ng nuclear weaponry ng lihim mula noong huling bahagi ng 1970s nang itayo nito ang unang nuclear power plant sa Karachi. Karamihan sa mga kagamitan ay nagmula sa kanluran. Noong 1971, sinabi ng Pangulo ng Pakistan na si Zulfikar Ali Bhutto kung ang India ay makakagawa ng mga sandatang nuclear, gayon din ang Pakistan. Magtatayo kami ng mga nuclear stockpile kahit na kailangan naming kumain ng damo. Ayon sa kanya, ang Pakistan ay mayroong 165 na sandatang nuclear at nais nilang dagdagan pa ito. Ang pagsubok ng mga sandatang nuclear ng Pakistan ay nagsasabing ito ay para sa pambansang seguridad. Pang-5, United Kingdom. Ang unang bombang nuclear ay sinubukan na sa United Kingdom noong 1952. Ang mga armas ay nakaset up sa dagat. Pagkatapos ng 1945, ang UK ay gumawa ng mga pampasabog ng bomba atomika. Kaya sa mga panahong ito, ang United Kingdom ay naging pangatlong bansa sa mundo na sumunod na gumawa at sumubok ng mga sandatang nuclear at tinatayang may 225 mga sandatang nuclear. Pang-4, France. Ang France ay isa sa mga bansang may pinakamaraming armas nuklear sa mundo. Mayroon itong 270 sandatang nuklear. Karamihan sa mga sandatang ito ay nakalagay sa mga submarino. Ang natitira ay mga cruise missiles na inilunsad mula sa himpapawid. Ginawa ng bansa ang unang pagtest sa isang nuclear attack noong 1960. Sinabi ng France na pananatilihin nito ang mga sandatang nuklear sa pinakamababang estratehikong antas na posible at susunod
sundin ang isang mahigpit na patakaran sa sapat. May mga programang nuclear na nangangalaga sa seguridad ng rehiyong ito mula sa posibleng pag-atake ng ibang bansa. Pangatlo, China. Noong 1964, ginawa ng China ang unang pagsubok ng isang sandatang nuklear. Ginawa ang sandata para maging mas maliit ang posibilidad na umatake ang US at USSR. Gumawa ang China ng fission bomb na maaaring ilagay sa isang nuclear missile pagkatapos nito at sinubukan naman ito ang unang bombang hydrogen. Ang ulat ng Pentagon ay nagsabi na ang nuclear arsenal ng China ay lumalaki ng mas mabilis kaysa inakala. Ang China ay isang lumalagong pwersang militar na naglalayong suportahan ang katayuan nito bilang pangalawang napakamakapangyarihan sa aspeto ng ekonomiya sa mundo. Tinatayang nakabuo ito ng 350 nuclear warhead. Pangalawa, USA. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang US, UK at Canada ay nagtulungan sa Manhattan Project upang gawin ang mga unang nuclear arsenals. Ginawa nila ito dahil natatakot silang maunahan sila ng Nazi Germany. Ang US ang naging unang bansa na gumamit ng mga sandatang nuclear sa digmaan na pumatay sa maraming tao at sumira sa mga lungsod ng Japan. Ang US din ang unang bansa na sumubok ng hydrogen bomb prototype noong 1952 at ang unang sumubok ng sandata na maaaring magamit kaagad noong 1954. Sa panahon ng Cold War, well-improved na ito at patuloy pang nadadagdagan ang mga sandatang nuclear. Sa ngayon, ang US ay may humigit kumulang 5,550 nuclear weapons. At una, ang Russia. Ang Russia ang bansang may pinakamaraming nuclear warhead sa buong mundo, kaya masasabing napakalakas ng militar ng bansang ito. Ito din ang dahilan kung bakit hawak ng bansa ang katayuan ng isang makapangyarihang bansa. Malakas din ang ekonomiya nito dahil sa langis at internasyonal na impluwensya. Ginawa ng Russia ang unang paggawa ng nuclear noong 1949. Bahagi ng kaalaman ng Crush Project na ito ay nagmula sa mga espiya na nagtrabaho noong matapos ang World War II. Sa pagpapanatili bilang malakas at makapangyarihang bansa, nasa kanila ang mga pinakamalalakas na nuclear sa buong mundo tulad ng Tsar Bomb. Dahil dito, ang Russia ay tinagurian ding hari ng nuclear bomb na umabot na sa bilang nito na 6,257. Ang bomba nuclear ay napakalakas at kayang puminsala ng napakaraming mga tao. Kaya kung magkakaroon man ng digmaang nuclear ngayon, anong gagawin mo? Saan ka pupunta? At katapusan na ba ng mundo kapag nangyari ito? I-komento mo naman ito sa ibaba. Paki-follow ang ating Facebook page. Salamat at God bless!